Ngayon, samahan nyo kami sa isang paglalakbay pabalik sa panahon bago dumating ang Kastila sa ating bayan. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala. Alam niyo ba na bago dumating ang mga Espanyol sa mga baybayin sa Pilipinas, ang ating mga ninuno ay may sarili ng panitikan na nakatatak sa kasaysayan ng ating lahi. Okay, gandang pagmasdan ang iyong mga mata. Kumikinang-kina, di ko maintindihan ang iyong mga tingin. Yung mga ninuno ay meron din sariling alpabeto na iba sa mga dala ng Espanyol. Anumang talaan na iniwan ng ating mga ninuno ay sinunog ng mga frailing Espanyol na sa paniniwala nila ay ito ay gawa ng mga demonyo. Ang ibang talaan na titira ay nagpapakita ng ibang awiting bayan na nagpapatunay sa pag-iral ng isang katutubong kultura na tunay na atin. Ang iba pang uri ng tula noon ay ang tinatawag na epigrams o salawikain, tulad ng aanhin mo nga ba ang damo kung patay na ang kabayo. Riddles o bugtong o palaisipan. Ang halimbawa dito ay tulad ng ang bahay ni Pedro ay haligi bali-bali at ang bubong ay kawali. At ang kasagutan dito ay ang alimango o gilgil. Ang chant o bulong ay ginagamit sa pangkukulam. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang takbo ng ating kultura. Ang mga kabataan na dati nakikinig sa mga kwento ng kanilang mga ninuno, ngayon ay mas abala na sa mga makabagong kagamitan at teknolohiya. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bayan, may sarili ng paniniwala ang mga sinaunang Pilipino. Wala pa noon ang mga simbahan na kilala natin ngayon. Hindi misa o rosaryo ang kanilang panalangin, kundi mga alay, sayaw at dasal sa mga espiritong gabay ng buhay. Ang mga babaylan, karaniwang kababaihan, ang siyang nagsasagawa ng mga ritual para sa ulan, masaganang ani at kagalingan ng buong pamayanan. Ngunit sa panahon natin ngayon, kalalakihan na ang mas madalas gumanap sa mga tungkulin ng babaylan. Nagbago man ang anyo, nananatili pa rin ang diwa ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan at espiritu. Sinasamba nila si Bathala, ang makapangyarihan lumikha ng langit at lupa, kasama ng iba pang mga Diyos at espiritu ng kalikasan. Malaki ang papel ng kalikasan at espiritu sa kanilang pamumuhay noon. At sana, hanggang ngayon. At ngayon pare, alam mo ba na nandito ka ngayon sa aming napakalawak na kapalayan. Ayan. So ito yung ang tawag dito sa lugar namin, o dito sa lugar ko na to, ay BGC. Anong BGC? Bagakay pare. At alam mo ba, sobrang yaman ito sa mga agrikultura. Ang baybayin ng ginagamit ng mga Pilipino noon na panulat o lingway, nung bago pa dumating ang mga Espanyol. At ito ay binigyang kahulugan ng mga diksyonaryo ng mga unang bahagi ng ika-17 siglo. At tinawag ito o binig itong definisyon na ang ABC ng mga Tagalog. Kaya pala talagang napakayaman din ng bansang Pilipinas kahit hindi pa dumarating ang Espanya, no? Kaya nga maraming yung dumayo dito ba sumakop. At alam mo ba pare, patungkol naman sa ating mga panitikan ay
meron bago pa lamang dumating ang mga Espanyol ay, alam mo bang meron na rin tayong mga sariling mga alamat. Yan, katulad na lang ng The Legends of the Tagalogs, at meron na rin tayong mga iba't ibang klaseng mga epiko katulad ng Biag ni Lagam. At ayun, katulad nga ng sabi ko na meron tayong mga alamat katulad ng The Legends of Tagalogs. Alam mo ba yun? Naririnig mo ba yun, pare? Oo, narinig ko yun kay Sir Byron. Talaga naman, pare, di ba parang na-inspire ako dun eh. At meron din tayong mga iba't ibang klaseng epiko, pare, di ba? Meron tayong Biag ni Lagam ni Lupe K. Santos. Pare, alam mo ba yun? Oo, narinig mo ba yun? Sa Ilocano ba yun? Ay, Ilocanong epic. Pare, yun yung pinakasikat sa Ilocano na sinulat ni Lupe K. Santos. At hindi lang yun. Meron din tayong iba't ibang klaseng mga folktales o mga kwentong bayan. Katulad na nga lang na The Sun and the Moons ni Jose G. Parang Villa. The Moon in the Sun yun. The Moon in the Sun ba yun? Ayun, pare, The Moon in the Sun yun. Tapos alam mo ba, meron din tayong iba't ibang klaseng awiting bayan. Pero, yun nga, talagang kahit sabihin natin na noon pa lang na hindi pa sila nakakarating dito, yung mga dayuhan na sumakop sa atin, talagang napakayaman talaga ng bansang Pilipinas. Yes. Tapos na. Mas maganda yung